Nasa linya na po ang Secretary ng DPWH, Secretary Manny Bonoan. Magandang umaga po. Magandang umaga siya. Magandang umaga din kay Ted. Yes, Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. good morning po. Thank you for being on the show. Good Sec Manny, morning. unahin muna natin itong issue dito po sa EDSA Rehabilitation. Nung una, ang sabi niyo po, Yes, ma'am. Marso po ang simula nito. Ano pong nangyari? Bakit na-move po ito on April? And may exact date na po ba tayo sa final date ng pagsisimula po ng proyekto? Yeah, originally, gusto sana namin maumpisa ng March but nagkaroon kami ng mga adjustments because of yung scheme that everybody agreed, lalong-lalo na sa busway rehabilitation. So, inano lang namin sa April yung start ng aming pagkukumpuni sa EDSA. And there are other things that took into consideration, lalo nitong sa mga priority areas na gagawin para sa bago ASEAN Conference sa 2026 kasi. So, ganun po ang nangyari. Like for example, dapat ang hiling na ng ASEAN Committee ngayon, isa po dapat kung po pwede, unahin namin yung pagkukumpuni yung sa section between Pasay and Guadalupe, northbound and southbound, no? Muna bago matapos ang taon. So, yun ang unahin namin, and plus yung other sections na hindi masyadong nakakaabala ng traffic sa 2025. Yung gano'n ang scheme namin. Okay, Sec Manny. So, tama po ba yung narinig ko? April to November, gagawin po itong Pasay to Guada? Well, yes, April to November, I think baka hindi naman buong April to November na yan ang gagawin namin. May mga ibang sections pa dito sa may banda ng Caloocan at na po pwede namin gawin. Actually, and then ang sabi nga namin kung po pwede daw na gawin muna namin yung busway southbound lahat. From Caloocan all the way to Pasay, up to November this year, no? Para matapos na yung busway southbound. So kumbaga, ano ho ito, no? By segment, pero yung busway talagang yung southbound mula sa kanyang pinanggagalingan sa north, no? Sa Caloocan all the way hanggang diyan sa Pasay. Yun ho, buong yun gagawin po ninyo. Dito po sa oras na binibigyan nyo, Abril hanggang ngayon bago mag-Disyembre. Ganyan yung latest na arrangement Ted, na pinag-uusapan namin ngayon. Okay. Kailan po ang konfirmasyon talaga nitong mga planong ito, Sec? Well, more or less, ganun na yung plano namin. And we, ang ano namin na pinag-uusapan na start is actually dapat itong siguro itong April just before the Holy Week, no? Mm-hmm. Mm-hmm. Just before the Holy Week. Opo, so bago magsimana Santa, magsisimula na po ito. Pag nagsimula po kayo, paano ang diskarte ho ng construction diyan? Doon sa binabanggit yung segment sa may bandang Caloocan ng EDSA at ito pong sa may Pasay to Guadalupe at saka yung busway. Paano po 'yon? Yung kung pwede namin gawin dito sa may sa may Caloocan kasi malayo naman dito sa Pasay. Gagawa kami diyan. Pagkatapos umpisan din namin doon sa Pasay papunta ng Guadalupe. Northbound, southbound yan, Ted. Gagawin na namin yan. And plus, of course, the busway. Opo. So yung sa EDSA Rehab, northbound at southbound from Pasay to Guadalupe. So definitely, ano ho ito, no? Magtitira ba kayo ng lane dyan, sir, na maaaring daanan? Yeah, ang scheme niyan, Ted, is actually that ang kwan ng DOTR is
kahit nagagawin namin yung yung busway nila, yung existing busway nila, they will still have an exclusive lane pa rin doon sa kabila, no? So, in other words, ito ngayong pinag-uusapan namin. In other words, pagka gagawin namin yung busway, 2 lanes ang masasara. Okay, sige po. So mag-iimbudo yan and ang in charge sa traffic management po, sir, sino? MMDA po. MMDA pa rin. Gagawa ho ba muna ng paghahanda dito ang DPWH sa mga alternatibong dadaanan? I mean, alam niyo ho yun, yung mga pwedeng daanan ng mga malubak, makikitid, mga ganun pong clearing? Yes, Ted. Yan nga yung prepare namin. Prepare din namin yung mga alternate roads. Na-identify din ng MMDA yung mga alternate roads at kukumpunihin muna namin yung mga pwedeng daanan bago kami mag-start. Opo. So yun ang scheme. Opo. In fact, na-identify na lahat ng MMDA yan, mga possible alternate roads na pwedeng gamitin. Opo. Sec, ano ho ito? By administration? DPWH mismo ang gagawa nito o ito po'y awarded contract sa pribadong kontratista? At ilan po kaya ang contractor kung meron mang private contractors? I think there will be several contractors then doing the work almost simultaneously in each contract, no? By the private contractors na gagawa. Yung pong bidding nito nagsimula na? Yes, nagsimula na, Ted. Opo. Nagsimula na. Okay. And then, Sec, 24 hours ang trabaho dito? Yeah, of course, yes. 24 hours to. 24 hours. Kaya sinabi nga namin na dapat up to November lang muna kami dito siguro. End of November dito sa taon na ito dahil para hindi kami magtatrabaho muna sa Christmas season ng December. Opo. Ang target completion talaga nito, sir, kung meron kayong hinto by November this year, ano ho ang target completion po ninyo sa buong EDSA na po na rehab? It will take us another year after 2025 siguro. But ang kwan lang namin kasi dito, makakapag-slow down kami because of yung ASEAN meeting that will require us actually not to do any construction works along major thoroughfares in Metro Manila para maabot namin yung traffic congestion. Opo. Anywhere between 2026 and 2027 baka matapos namin lahat. Opo, ito ho bang ASEAN meeting na ito, Sec? Bakit kailangan dumaan pa sa EDSA talaga? Hindi ba sila pwedeng doon na lamang sa Entertainment City area? Kasi maraming bisitang darating sa ASEAN meeting. Aside from yung mga officials nila, nandito rin yung mga families nila and they will be traveling all around Metro Manila. So yun ang advice sa amin na we have to avoid actually yung mga major constructions along Metro Manila during those times. Opo. Paano kung pagtag-ulan na, Sec? Pagtag-ulan, paano pa kaya ito? Na-factor in na ho ba yung tag-ulan? Na-factor namin yan, Ted, sa aming programa actually. Opo. Ano bang uri ito? Kasi pag ho ba kayo nagsimula na po ng rehab sa mga portions, no, na binabanggit nyo, itong Pasay to Guadalupe, opo, both southbound tsaka northbound, kahit na po kahit na maayos pa yung semento diyan, talagang babakbakin pa rin po yan para buo na po yung concreting o para din po reblocking ang mangyayari diyan. Yung mga maayos pa ititira, tapos magkakaroon ng pagsisemento doon sa hindi maayos, tapos magkakaroon ng overlay. Yung sa investigations namin kasi sa pavement ng EDSA, yung mga na-reblock, of course, nandun yung mga na-reblock na. Pero these are portions. No? And eventually na naman kasi itong mga na-reblock, pagka hindi nakumpuni na naman ng husto, baka yan naman na mag-deteriorate eventually, no? Ganun din, so, kumbaga. Ganun din.
So ang binalak namin is actually totally replace the pavement. Tanggalin na namin yung 45 years old na pavement sa EDSA at palitan na namin ang panibago. So kumbaga dito po kahit na bagong reblock lang ito, wala kayong choice kundi bungkalin lahat yan at maglatag ng panibago pong konkreto. Ganun po, Secretary. More or less, Ted. Ganun lang Opo. gagawin namin. Opo. May pagbabago ho ba sa budget nito? Dito ho sa pagbabago din po ng schedule, Sec? Yung wala naman yung budget still the same. Opo. More or less mga ilang contractor pong kakailanganin nyo rito para mas mabilis? I think I don't have this exact number of contractors now, pero I think there will be 4 or 5 contractors siguro. May gagawa ng pavement, may gagawa ng drainage, gagawa ng other facilities doon sa EDSA. Yung specialized works sa EDSA rin. So, ganun ang scheme namin para simultaneous magtatrabaho. Sino po magiging project manager nito? DPWH NCR ho ba o Office of the Secretary na? DPWH NCR. Okay, sige po. Yeah. It will be supervised by on top of it actually the Undersecretary for Operations for in charge of Metro Manila. Okay, so dito ho, sigurado tututukan nyo ito, Sec, kasi ito, no? Oo, para masiguro ho natin that lahat is standard at sumusunod po, no, sa program of work, no? Absolutely, Ted. Kailangan natin ito. Oo, kasi ho ito'y isa sa mga major project po ng Marcos administration. Sige, so maliban na lang kung may tanong pa ho si Chacha mamaya dito po sa EDSA Rehab. Puntahan ko lang po itong Cabagan Santa Maria Bridge. Kahapon po nagkaroon ng hearing in the Senate. And you were present po, di ba, Secretary? Yes, I was present. Opo. Ano ho yung sinasabi na may ilang mga dokumentong lumabas na nagpapakita daw na noong pa man, meron na pong findings ang ilang pong mga taga-DPWH ba ito tungkol sa mga depekto ng naturang proyekto? At binabanggit bang taon, kung tama pagkakarinig ko po, ay 2018, 2019 po na mga reports na mahigit daw po umaabot daw po sa higit na 900 depekto ang nakita ng mga engineers sa naturang tulay? Yes, yung binabanggit mo na 900 plus na nakita doon sa is actually a result of yung reassessment and investigation done doon sa retrofitting works na dapat gagawin. No? Retrofitting works, yun ang nakita ng private consulting firm na engaged ng department at that time to undertake an assessment of the structure at that time, no. Pero ang kasi nito, Ted, this was yung construction of itong tulay na ito started in 2014. Now ang istorya ng mga tauhan ng DPWH, I was surprised actually nung nalaman ko itong mga ito that after a few segments of that bridge, starting hindi lang 2018, no? Mga 2016, 17, yung mga initial construction yan, may nakikita na nilang defekto doon sa tulay na ginagawa. So, this had been reported to the department and to the detail engineering consultant. And the contractor was the one actually who is also pointing out some of the defects na nakikita nila during construction. So, anyway, all this tinitingnan nila and medyo nare-remedyohan pa ng konti, but then in 2018, the department at that time already decided na mas mabuti nga siguro i-reassess na muna itong structural
integrity of the bridge at tingnan natin kung ano pwedeng ma-retrofit o how it's going to be strengthened, etc. So, ganun nga ang nagawa ng department at that time. So, in 2018, nagkaroon ng reassessment. And after that, in 2021 yata na nasimulaan yung retrofitting work hanggang natapos siya noong 2024 o 25. Opo. Sec, ganito po, no? Ganito kasi. Yung tulay, magkano po ba ang original cost nito? Kasi kasi po pagkatapos hindi pa nga nagagamit, nakadalawa po ng retrofitting 'di ba? So, can you go ahead, sir. Isa lang, Ted, isang retrofitting works lang. Hindi po itong ito pong sinasabi na yung unang retrofitting ay 274 million, nitong RD Interior pa rin po nakakuha ng kontrata. And then nagkaroon po ng panibagong kontrata noong May 28, 2024. Opo. Na panibago po ito, 115. Go ahead, sir. Opo. Yeah, it's because actually yung pagkaintindi ko dyan, Ted, it's the same retrofitting contract. Pero yearly kasi yung paglabas ng pera . Yearly lang yung paglabas ng pera . So, I think kaya na parang nagdoble yung allocation niyan. Pero isang kontrata yan, yung retrofitting works niya. Opo. Sir, ano pa ang paliwanag doon sa engineering na explanation? Kasi hindi pa nagagamit yung tulay, pero nagkaroon na kagad ng retrofitting. Di ba ang retrofitting po ginagawa yan sa mga ginamit na, sa mga inaayos na po kasi nga after how many decades ang paggagamit sa building o tulay, tsaka merong retrofitting. Ito hindi pa ginagamit, meron na pong retrofitting na ang halaga nga ay inabot, kung ating pag-combine itong dalawang kontrata ay halos 400 milyon. Opo. Well, this is what's puzzling me actually. Ted, no? Kasi, this is why nangyari nga itong pagbagsak yung isang Spanian. And now, we are trying to find out, kasi ang instruction sa amin ng Presidente is to reconstruct the earliest possible time sa itong na bumagsak na span para magamit ulit yung tulay. But we are just so cautious now at this point in time. Dahil nga because of the history of the construction of this bridge, no? And we're trying to really find out na gumagawa kami ng detailed investigations, naging forensic in nature pa yung ginagawa na namin. So that we determine actually the structural integrity of the bridge, especially in its design form, and in the construction methodologies and the materials that were used actually. And ito yung ginagawa namin before we can implement any reconstruction of this bridge. Kasi nakita na namin itong pagbagsak ng isang span nito, I think we want to be sure that the other spans are not compromised actually. And we want to know why, bakit bumagsak din yung tulay na ano yung segment ng tulay at this point in time. So we have actually formed an investigating team actually, and we're trying our best to have the initial results of our investigations by the 25th of April. Opo, April 25 po lalabas na. Ito po ba yung independent po ba ito na inyong binigyan po ng ng pagkakataon na mag-imbestiga, hindi po taga DPWH, independent po ito? Hindi, Ted. Actually, yes, we were trying actually to request sana the participation of yung mga engineering associations, structural engineering associations of the Philippines, pero they beg off participate at this point in time kasi
well, I can understand that yung mga consulting firms that undertook the detailed engineering designs are members of their associations as well. So, kami lang, sa DPWH, and we have mobilized actually yung mga people who are knowledgeable in the area of detailed engineering design, yung sa construction, maintenance, and the legal aspects of the contracts and all these things. Opo. So yun ang in-arrange namin din na. Opo. And plus, we are still trying to look for eventually an independent advisor when we have collated all the data that we will find in this project. Opo. Kasi po, Secretary, so meaning taga-loob, DPWH personnel muna ang gumagawa nitong forensic investigation. In fairness ho naman kasi, ito po'y dinatnan po na lamang ninyo, no? At sa inyo pong panahon nga, binuksan. Bagamat kaninyo, hindi pa ito officially turned over sa gobyerno, right? Yes, hindi pa na-turn over, Ted. Opo. Sige, so subject pa siya ng warranty. Yes, Ted. Opo. Yun bang mga responsable po sa konstruksyon nito? Kasi may issues daw po ng mga substandard, no? Na uri po ng gawa. Bagamat yan po ay aligasyon pa lamang. Yung bang mga responsable po sa paggawa talaga nito, yung project manager dati, nandidiyan pa sa DPWH? Fortunately, yes, he's still in contact with us. And he's very willing actually to shed all the lights actually na na-observe nila during construction. And very factual naman yung sinasabi nila. And Opo. So they're very cooperative. But actually, sila nga ang pumupuna kung bakit nagkakaroon ng mga initial observations, mga ganon sa paggawa ng tulay. From the very start, Opo. Sec, mayroon po, ito ho, at least nandiyan kayo para sumagot. Meron po ako nasagap na informasyon na yung total cost kasi nito, nung una nga, hindi ito 1.2 billion at pati ho yung haba niya, di ba? Yung approach ka, hindi kasama doon sa kontrata. Pero may report na yung pong kontratang ito, magkano bang original nito? Kung alam po ninyo, may report po na sa bidding, nag-dive yung winning contractor ng sobrang laki, kaya po ito naging resulta. Yung uri, yung quality ng gawa. Parang hindi naman, Ted, hindi naman yata gano'n na nangyari doon. Hindi naman nangyari doon. I think it was reasonable naman yung price that na nila sa bidding. Actually, ang original concept of this project was actually supposed to be financed under the JICA. Japan JICA, no? And ang initial estimate nila daw at that time is about 1.9 billion. 1.9 billion, but it would have been undertaken by Japanese contractors and materials from Japan and things like this. But then it was decided actually that kaya daw ng local, so nag-shift sila sa local financing. And again, yung local financing yan, naman yung local financing, the budgetary allocation will have to be provided on a year-to-year basis, depending on the budgetary allocation. So, ganun ang nangyari yan. Opo. Kumbaga, GAA ito, kaya chap-chap ang pag-release ng pondo, no? Opo. Yes. Opo. Sige, so Sec, sa ngayon, kaninyo, maliban doon sa forensic investigation, meron pa ho kayong team ngayon na separate nag-iimbestiga, umaalam kung kaya pa ba masalvage itong tulay na ito at ma-reconstruct, kumbaga, yung sirang portion na lang? Ganun po ba yun? Yeah, well, that is the ultimate objective of what we are doing now. Actually, Ted. Yun ang gagawin namin.
Okay, sige po. So, in the light of this, sir, ano po ang inyong balak doon sa ilang pang mga tulay na ano ho, no, na malaki pong bagay para po sa sa connectivity po ng ating mga bumabiyahe sa mga lalawigan. Meron ho ba kayong tulay po specifically na ngayon po pinapaalam na? Marami Ted, actually since 2023. Mhm. 2023, 2024, and even this year, 2025. We have a lot of programs for the reassessment and reassessment of the old bridges, yung mga old bridges, Mhm. especially along the major thoroughfares, no? Yung primary roads all over the country. So marami na kaming natapos na assessment and continuing ito because many of the bridges I think need to be reassessed and if necessary to be retrofitted or rehabilitated immediately for safety reasons. Opo. Yan ho bang Cavite-Bataan Bridge, sir? Kailan po ang actual dito na civil works at ang tapos kaya? Actually, Ted, yung initial contract packages might start by anytime in the second semester of this year, no? Kasi the bidding nagbi-bidding na ngayon, and it will take little time to perfect all the contract because it has to go to ADB, etc. So, ang expected timeline namin dito is to start the civil works by siguro July, August this year. Opo. Foreign funded po ito, Sec? Asian Development Bank funded. Opo. Okay. Opo. Yun hong bagong San Juanico Bridge sa latest summer, tuloy ho ba yun? Tuloy, Ted. Tuloy. Opo. Yun po. We just discussed this with the Japanese government, JICA, and 2 days ago, and they have affirmed their commitment to finance the bridge. Opo. Yun po, ano po ang target niyo po din? Hopefully po, kailan ang actual na civil works nito at completion date kaya? Ang sa akin lang, Ted, mga 2027 ang start ng civil works yan. Opo. Kasi gagawin pa yung detail engineering, and procurement services. Opo. At middle of 2025 to 2026 yung detail engineering design. And then yung start of construction maybe early 2027. Opo. Ito pong Bataan-Cavite Bridge, kung magsisimula po ngayong taon, kaya bang tapusin yan bago matapos po ang term ni Presidente? Ang sa akin lang, Ted, baka it may not be completely finished. But ang ini-aim namin is actually yung mga major structures will be there already under significant accomplishments construction para makita na yung shape ng tulay. Opo. Sir, ito hong tulay, ilan po itong kilometro, yung Bataan-Cavite? 32 kilometers. Opo. Yan na ba ang longest kung sakasakali? That's the longest, yes. Opo. Yung pong... go ahead, sir. That will be the longest, no? That will be the longest single-way bridge. Pero there's going to be, pagka naumpisahan yung Iloilo, Guimaras to Negros, I think the entire stretch that will be about 38 kilometers. Yung Iloilo, Guimaras po, foreign funded po iyon? Yes, Korean assisted. Okay, opo. At ito pong tulay na ito, Iloilo, Guimaras, at saka itong Bataan-Cavite, may toll po ito? Well, we are considering actually because these are long span bridges. Ang kuwan namin dito, if there's going to be a toll facility is only for operation and maintenance. Oo. Kasi
So eventually, security, operation and maintenance. opo, so kumbaga po, It's not hindi to recover the investment. opo, so kung ito po ay foreign funded, oo, pero ito'y maaaring magkaroon ng concessionaire dito to operate it para po naman sa koleksyon, sa dadaan, na gagamitin yung pera sa operasyon po, sa maintenance po ng tulay, ganun po? Yes, tama po. Tama din. Opo. Yung pong Samar Leyte Bridge, saan po ito, sir? I hope you don't mind me asking. Saan po ito ang dulot-dulo nito? Sa may Babatnon, Ted, ang kanya sa may Babatnon at saka sa and the summer side data is yung kung Santa Rita o yun yung Opo, opo. Doon din ha. Opo. Sa Santa Rita, dito po sa Western Samar. So sir, doon po sa Samar Leyte, may toll din ba yun? Hindi pa namin napag-uusapan yun because I think it's almost the same length as the San Juanico Bridge. Opo. Bakit po kinakailangan ng bagong tulay doon, sir? Because, well, first of all, medyo na rin yung San Juanico Bridge. Marami na rin traffic doon. They're just anticipating the increase in traffic. And then at some point in time, the San Juanico Bridge will need total rehabilitation din. Opo. Kasi luma na rin yung San Juanico Bridge. Opo. Ang downside po doon sa San Juanico Bridge, yung kanyang vertical height Kaya hindi na ho nakakadaan doon yung mga malalaking barko para po doon sa port ng Tacloban Parang ganun nga. Parang ganun yun. Opo, yun po ang naging balakid kaya wala na hong mga estrangherong dumadaan doon Oo, para sa pagdock sa Tacloban Port kasi nga po mababa yung tulay. Opo. Okay. Anyway, sige po. Opo. Alam mo yun. Opo. Sige po. So, Sec, salamat po na marami. Kami magkikibalita po. April 25 po ang inaasahan ninyo na paglabas po ng report dito po nag-aaral sa pangyayaring ito sa Cabagan, Santa Maria Bridge. Salamat sa panahon po, Sec. Thank you po. Okay. Thank you, Ted. Good morning po. Salamat.